Miko! Ah. Agad! Oh! 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 Koko! Oh, Koko! Hi friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, kanina pang hapon, nag-iisip talaga ako kung ano kaya yung pwede naming ulamin dahil nagre-request nga itong aking husband na kung po pwede, puro gulay lang muna ang kainin namin gawa ng inaatake siya lagi ng gout. Pero kung tutuusin itong gulay nga na to na hinanda ko, parang bawal. Bawal yata yung may mga buto na gulay sa mga may gout din. Pero anyways, ito lang din naisip ko na simpleng gawin, parang iluto sa aming hapunan ngayon. So, earlier, mga bandang 4 PM, lumabas kami, tapos sinamahan ko rin yung mga pamangkin ko, nag-badminton, kasi yun talaga yung mga bagay na gusto nilang ginagawa araw-araw. At saka, sinusulit na rin nila yung kanilang paglalaro sa tanghali or sa hapon, gawa ng malapit na nga silang makabalik sa school. So, this month, babalik na rin sila sa school. Nakabalik kami dito sa bahay parang almost 6 PM na, and si husband ay tulog dahil nga nagbago yung schedule niya sa work. So, sabi ko kay kuya ko, kuya pakihawak muna si Miko, magsasaing lang ako. Pero syempre kapag nakita natin na available yung kapatid natin or kung sino man or friends natin nandyan, na po pwede nilang buhatin si baby, i-grab na natin yung opportunity na yun para makakilos ka at makagawa ka dito sa bahay. So ako nga sabi ko, magsasaing lang ako, pero ang dami ko nang ginawa, nagluto na rin ako, tapos sinahanda ko na rin yung mga bagay na gagamitin ni baby para pagbalik niya dito at pagtapos ko magluto ay maliligo na rin siya. Sobrang thankful din ako dahil dito sa aming lugar ay compound kami, magkakasama ng mga kapatid ko. So if I need help, ay nandyan lamang sila, especially kapag meron akong makeup na gig. Ayan, so nag-aasa ko ng help para mabantayan muna nila si Miko. Or minsan nakukusa na rin sila na kunin si Miko dito tapos tambay muna sa kanila doon sa bahay para makapagpahinga ako. Pero sa totoong buhay, kapag may opportunity talaga na may mag-aalaga kay Miko, ginagawa ko na yung mga bagay-bagay na kailangan kong gawin para mabawasan yung mga gagawin ko, para pagka nandito na si Miko, sa kanya na lang talaga lahat ng focus ko. So, mabalik na nga tayo dito sa niluluto ko. Naging favorite ko rin na ulam itong talong. Kasi, hindi ko maintindihan pero gustong-gusto ko, especially kapag fresh yung talong, gustong-gusto ko talaga siyang kainin at gawing ulam. At kapag niluluto ito, gusto ko talaga medyo toasted siya. Ayoko nung medyo maputla yung kulay. Ayan, so tapos na ako magluto dyan. Nililinisan ko na lamang itong aming kalan kasi nga may mga nalaglag dyan ng mga itlog kanina. So, lagi kong nililinisan yan pagkatapos ko magluto kasi nga ayokong pugaran ng mga ipis yan. So, tapos na ako magluto at saka magsaing at magwalis din ng bahay namin. So, binalikan ko na nga si baby. Ayan, pinaglaro nila nitong stick para daw huminto sa pag-iyak. At ayan, sabi ko, okay na si baby. Sabi ni Nika, isa pang try maglakad. Ayun na nga ng anak ko. So, 7 PM, tapos na ako sa lahat ng mga gawain ko at napaliguan ko na rin si baby at masayang-masaya na siya dyan. So, thank you very much for watching. Babu!